Hello. Hello. Yo. We're back. Welcome. Another episode. Another chismisan. Chismisan pa ba tawag dito? Hindi naman. Chismis. Pakikibaka na tawag dito. Hindi na chismis to. So, recent events, no? And nagiinit. Man. Ano ba? Apektado lahat ng tao. Oo, syempre. Nag-break si Enrique tsaka si ano, di ba? Hindi sinabi agad daw sa public. Oo, man. Kaya mainit pa rin. Ginawa nila tayo. Masyado nasaktan ng mga Pilipino. Ba't di nyo agad sinabi? Hindi. Anyways, so, ano ba ngayon? Ongoing hearing, of course, sa ano natin. Sa tax natin, guys. Para siyang episode ng Netflix. Ano na siya? Ano Ano? nangyayari? Like, di ba, day by day siya? Yung mga hearing. So, para siyang episode sa Netflix. Kaabang-abang. Kaabang-abang. The plot thickens. Ano yung pilot episode? Ano yung pilot episode nila? Ano ba nag-start? Monday yata. Basta alam ko nakakatatlo pa lang Monday yata siya nag-start. Siguro yung trailer nung series na yun yung nagpa-interview si Deskai. Yung foreshadowing na yun. Yun. Hindi ko talaga maintindihan bakit siya nagpa-interview ng ganun. Hindi, ano yun? During ano yun eh. Campaign season yun. Campaign season, oo. Yun yung ano nila. Or pre-campaign season. Pre-campaign. Parang, kumbaga, marketing nila yung time na yun. Napalabas nila na mayaman na ako, hindi na ako mangurakot. Pero, at the same time, Sobra-sobra naman. oo. Alam mo yun, tatakbo ka ng government position. Tapos, papakita mo na, ganito. 40 luxury cars pa. Tsaka wala nga under 5 million na ata yung kotse, no? Ay, hindi, meron yata silang Fortune. Meron silang Fortune. Wigo, pare. May Wigo. May Wigo sa likod. Naka-bulletproof yung level 6. May high ace sila yung Lagay mo yung wheel na bulletproof. Nakaganon. Ay. Pero grabe yung car collection. Like, pang GTA siya. No? Ang galing nga din nung ano no? Anong conspiracy yung tingin niya din nung parang ni-raid yung kotse niya? Di ba biglang nawala? Out of May video Ang nakakagago doon, yung binalik. Yung bumalik pa. As of 6 p.m., buwabalik na po yung Same day, no? Same day. Nung nawala Literal yung na pagkaalis lang. So, feeling nyo ba, may nag-ano dun? May nag-tip doon. May nag-tip doon. For sure. Kahit pa paano Kaso may hindi, makeup. ang hindi na tip is may mag-aabang pa. Hanggang 11 p.m. daw may bumabalik kotse. As of now, naka-freeze na yung ano nila, di ba? Pera nila. So, I'm not sure kung lahat ng pera nila naka-freeze. Pero yung mga kotse, parang Under investigation na ng custom. Meron tumalbog na Cheque? Hindi. Na mga kotse doon sa collection niya na wala daw papel. Tax, whatever. Oo. smuggled. For sure. Parang mali yung declaration. Parang ganun yung... Parang may nabasa ako na yung, di ba nagbanggit siya kung saan daw nabibili yung kotse? may issue daw na... Oo, na may ganun ang issue yung dealership na yun. Na notorious sila sa smuggling ng kotse. Ayun. So, yung mga ganung moments, pag tinatanong ka na on the spot, like pag sinabi mo yung certain business or name na yan, talagang, ano na yun i-connect that na nila yun So, doon pa lang huli na tayo. Medyo anga-anga din kasi si hindi niya alam yung, malulugi ba ako pag sinabi ko to, ganyan. Ang galing din na parang, ano yan, yung tawag dito, yung bidding nila. Puta siya lang din pala, kalaban niya lang pala sarili niya, no? Yung multi-company. 9. Top 10 companies, 9 sa kanya. Yung 9 na yun, so technically isa lang yung kalaban niya. Oo, parang yun. Sige. So parang, ano pang sense na nagbibidding sila? Diba? For formality na lang. Formalities pa. Compliance. Kailangan ginagawa. Tangina, hindi nga sila compliant dun sa ano yan, yung building permit. Yung mga local government. Nakita niyo yung parang video siya nung Google Maps. Ano yun? Na street view from 2016 hanggang 2025 dun sa street ng bahay nila. Hindi, anong... Parang 2015 yata. Maliit pa lang yung bahay.
nasa street. Mm. Kasi pagdating ng 2017 yata, tangina building na bigla. Paldo. Sunod-sunod. As in, sunod-sunod yung ano, per year. Palaki ng palaki yung building. Ganun. Yun na. Meron Yung ano, no? Bahay mo building. May elevator sa loob. May intercom na daw eh. So ano kasi siya no, biglang boom talaga eh, no? Parang paggising nila milyonaryo sila. Ganun yung dating nila eh, no? Parang hindi siya yung parang matagal na process na yung Within a year, Oo. parang billion agad yung Oo. nakuha nilang projects. Oo. 2016. Pero isipin nyo, kung nangyari, bigyan ko 1B. Pero, gagawa ka ba ng way para dagdagan ng dagdagan? Oo. Siyempre, ano ka na doon? Pag, kumbaga kung natikman mo na yung pera. So, ano, Alam mo na eh. Alam mo na kung paano eh. Mm. Diba? Ba't ka ba titigil? Kumbaga, alam mo na yung game. Oo, alam mo na yung game eh. Diba? Ayun lang. Ang nagpahamak lang naman kasi talaga sa kanila. Yung interview talaga eh. Parang napaganda pa nga na nangyari. Tsaka hindi lang naman sila, pati yung mga Nepo babies nga din talaga. Sila yung nagpahamak eh, nung sa ano nila. Kumbaga, ano na eh, dire-diretso. Oo. Grabe yung mga nagli-leak na dati nilang stories. Mga dump account. Grabe. For sure, mga kaibigan lang din nila yung Parang yung kay ano, kay Kitty. Yung wicked bake na. mga kaibigan niya lang din talaga. Yung Finsta niya nahuli eh. Pero, hindi kami naniniwala sa ganun. Ano opinion niyo regarding dun sa since mga Nepo babies yung tinitira ng mga netizen instead of the parents na yun yung nag-corrupt? Anong na-feel nyo? Okay lang ba kayo na binubuli sila? Oo, okay lang. Tingin ko din kasi, sobrang fed up na ng tao. Oo. Ano mo yung lahat na parang... Earned money mo yun eh. Oo. Tsaka nilalabasan na lahat eh. Hard-earned money. Kumbaga, tsaka meron na ring mga amount kumbaga na nilalabas. So nakikita natin kung gaano kadami nakukuha nila. Oo. So feeling ko fed up na yung tao. So lahat nadamay. Kumbaga ganun na nangyayari. Imagine mo, ikaw tipid na tipid ka para yung Umabot ka sa sahod. diba? Ganun. Tapos may kita mo po siya yung tinitipid ko na kaya pala grabe ko magtipid kasi sila yung gagastos para sa akin. Sarap nga nun, boy. So, imbis na sila yung government nagbibigay ng scholarship, yung tao pala. Lala. Tapos kasi nalungkot ako ng isang beso, parang yung, sila nangyayari yan, mga hearing na yan, yung ganyan. Tapos bigla akong makikita yung pag nagko-commute ka. Tapos makikita mo yung mga tao nagpapakahirap, mag-commute, pipila. Tapos sila, kasi yung mga yun, yung mga nagko-commute na yun, nagbabayad ng tax yun eh. Kahit sabi mo, di ganun kalaki yung tax na binibigay. Meron at meron. For sa kanila, yung kinakaltas na tax sa kanila, malaki na yun eh. Grabe. Isang ulan lang. Like 2 hours. Lalo na yung baha. Yun yung pinakamasakit eh. Kasi technically, dapat nga ginagastos yung pera na yun para mawala yung baha. Para hindi bumahain. Pero baha pa rin eh. Nakakatakot na kayo lumabas ng bahay. As in, imagine pa yung mga walang choice na dun yung ruta pa uwi. Sa mga bumabaha agad. Konting ulan lang baha agad. Grabe lang. Doon parang, may konsensya pa ba kaya yung mga yun? No? Parang, ano kaya nasa tumatakbo sa isip nila na, kasi for sure nakikita nila yung mga kapwa nila Filipino na, nagko-commute to kasi bumabiyahe. No? Parang, ano ba na-feel nila? Gago, yung pera nyo nasa akin, no? Ganyan, no? Diba? So, isipin mo na lang na, sige na, kung kukuha kayo, kuha na lang kayo. Basta, Pagtira, men. At least naman gawin nila yung project. At least may project, may nagagawa eh. Kaso wala eh. Ghost project pa nga tawag eh. Parang okay na, sige, kupit na lang kayo. Basta, Kasi imagine mo, men, sa sobrang daming tao sa Pilipinas na nagbabayad ng tax. Imposible doon na
hindi ka mawawalan ng kukupitin. Kumbaga kahit mag-spend ka ng pera para doon sa mismong project. May makukuha at makukuha pa din. Imposibleng wala. Pero tayo na yung lahat kukunin. Tayo na sobrang Greed na no? Greedy ka na talaga eh. sabi nga ni Ichan. Doon ka makukuha. Huwag kang magpa-agree, di ba? I-open up ko na sana to. Ito yung talagang na-down ako. Like, nasa work ako, ongoing hearing, ganyan. Yung picture ng sa lamesa na puro pera. Gagi, sa Bulacan. Grabe yung, parang pagka ganun, planado na talaga nila yun okay, ganito yung gagawin natin, kukunin natin yung pera, ganyan. Tapos paglabas mo ng office, bako-bako yung kalsada. Parang hindi, okay lang. Kaya pala puro Land Cruiser mga kotse nila eh, no? Para ready. Para hindi ramdam. Hindi nila ramdam Ni Ramon Baco. Ni Ramon Baco. Puta, ganito. Kaya pala. Hindi mo ramdam, wala pa. Hindi mo ramdam yung bako-bako. So, kaya okay lang sa kanila. Hindi ka aware. Tapos nakita niyo yung PC na worth 10 million ba yun? Sobrang bulok. Pero na-issue na yun dati, di ba? May PC na worth million. Tapos sobrang... Kasi yung license ang sinasabi nila yung license daw yung mahal. Anong license? License na Microsoft. Microsoft Office. Ano siya? Copilot Pro. Yung license nila, katabi na yung may-ari ng Microsoft. Pinapasok din ba nila sa kasa yun? Instant tech support. Pagka sinabi mo 10 million yung PC, may imagine mo di ba? Kunyari nag-chat GPT ka, give me an image of a 10 million worth of PC, tapos the specs and everything, ganyan. Sobrang beefed up na yung specs. Hindi na realistic. Tsaka, possible ba yun? Yun yung tanong ko doon. Possible ba yun? 10 yun? million. 10 million. Ilang GPU yung kakabit mo Na doon? isang PC lang, na isang unit lang. Yung PC company susuko sa'yo. Like, wala kaming ganyan. Sir, everyday po papalit tayo GPU. Parang damit ako. Para lang umabot sa 10M. Ganun. Saan ginamit yung PC yun? Saan department yun? May sinabi ba? Parang mayor's office. Mayor's office lang. Parang sa office lang. Office lang. Pang CCTV daw. Pero pang naman. Word. Pero in fairness, may fan yung... May ilaw ba? May ilaw. May ilaw. Yun natin mahal. Ilaw. Nasa 5M siguro yun. Kasi may may cool, yung tawag doon yung cooling fan? Yung kinakabit sa CPU. May ganun eh. Para hindi uminit. Sync, Yung mga heat sync. RGB. Parang hindi IT yung magkakausap. RGB ang puta. Ilaw. IT kami. IT ka ba? Hindi ka ba talaga? Anyways, going back dun sa mga kurakot na yun. So, ongoing yung hearing. Ano bang latest ngayon? Parang huli ko narinig, parang... May nalaglag, pare. Medyo nagkakagulo sila ngayon kasi may ito nga, sila Curly, si Pacifico. Puta, paano naging Curly yung nickname niya? Si Curly, nag-drop siya ng names. Okay. Tapos ang sinasabi, bakit daw parang kulang yung names. Okay, ganun. So may alam din talaga yung iba na ito yung mga kasama. Okay. Parang selective yung yung names niya. Kumbaga dinali siya ni De Lima doon sa wording niya. Okay. Na ilan. Yun yung pinaka doon siya dinali. Parang ilan sa mga tao na to'y ganun. So ibig sabihin, pag sinabi mong ilan, meron pang kasunod. Okay. Yun yung logic ni De Lima. Okay. Speaking of the names, big name na Grabe yung laglagan eh. Kahit saan eh. The Bagman. The Bagman. Arjo at din. Na. Sabi nila, tropa daw ni Curly si Alden eh. Siya daw talaga. Alden? Sirahin natin si Arjo para magkamalikan sila ni May. Yung wala talaga. Lumabas agad yung conspiracies about sa Aldab eh. Aldab Nation, stand up. 10 years na yun, Aldab. Oo, kasal sila, may anak sila eh. Home sim. Parang nagkakulito na nga talaga.
Hindi makamuhon. Pero, so, parang sinasabi nga ng tao, since kasali si Arjo, kasali, parang, parang nag-ambag pala tayo doon sa kasal nila. Pero si Maine, dinidinay naman eh. Pero kasi, alam nga naman, gawin mo. Hindi kasi, guilty yung asawa ko. Siyempre, dinidinay na yun. Of course. Pero, during, naman kasi, let's say nga kasali si Arjo, for sure, hindi alam ni Maine yun. Hindi niya alam yun. For sure. Tapos, for sure, nagugulat lang din si Maine ngayon sa mga nababalitaan niya. Wala na siya magagawa. Kailangan niya na ipagtanggol kung totoo man. So, yan lang. Kasi, tingin nyo itong, kunyari, yung mga names na lumabas, tingin nyo sila diretso talaga yung nanghingi o one way or another nakakarating lang sa kanila pero pwedeng hindi nila alam na Yung tama sa pangalan nila yung pera. na napupunta, yung nakukuha nilang pera is galing pa sa ganitong project, ganyan. Tingin nyo ganun? Or feeling ko naman alam nila. alam nila, diretso na alam nila. Kung totoo man na sila nga, for sure alam nila yun. Kasi hindi ko pa magtataka na. Kung ikaw bigyan kita 1 million, tatanungin mo nga ako, ba't mo binigyan? At saka diba may text na nilabas na meron direct conversation yung isang senador tsaka yung isang engineer. So, alam, kumaga nanghihingi siya ng additional. Kasi para, gago pare, promise. Grabe. Kasi daw, Bitin pa sila. oo, kasi daw parang mas malaki daw yung binigay sa isang ganto. Oo, nagsumbatan. Tapos, kaya nahuhuli. Ayaw magpalamang eh. Tapos Talaga sa mga mapalaman. di ba, nag-text yung isang senador dito na, Bakit ba ayaw mong pangalanan? May pinoprotekta. Sino ba? tangin na baka paglabas ko pare, patay. Piling kasama siya. Sino ka ba? Witness ka ba? Star witness. Di na ka tayo nagpapakilala pag nag-start yung podcast eh. Tayo eh. Sino ba to? Si Blind Joel. item ang puta. Oo, si Joel Villanueva. Yung best actor. Oo. May text directly kay engineer. Sino yung pinaka-head? Hindi, yung pinaka-head. Hindi ako sa'yo. Basta si yung engineer. yung na ngayon. Sabi niya, nagapadagdag siya kasi daw parang hindi daw siya nire-respeto na parang ito lang yung binigay. Oo, gano'n. Nagpadagdag siya saan? Nang ibibigay sa na ibibigay sa kanya. Tapos ayun, tapos parang sinabihan na yun nga i-discuss daw bukas ganyan. Ang lalago. Di ba putang ina, parang Kulang pa yun. Tsaka yung text na yun, walang amount eh. So i-imagine mo lang kung gaano kalaki yung hindi enough sa kanya. Oo. Tang ina lala, no? Para maging kulang pa sa yung 1 million. Or let's say ng 20 million, kulang pa sa yun. Oo, naman. Ano lang lang. sa kanila Paano 100. nila Feeling ko 100. Paano nila naisip na I deserve this? Diba? Kaya sa side niya na parang deserve kong bigyan mo ako ng 40 million. Kasi alam ko, kasali ka eh. Parang ganun yun yung mindset niya na deserve ko to kasi may sikreto tayo. Kaya kitang patumba. Tsaka yung argument ni Joel is mas mataas yung position niya compared dun sa Engineer. kinaiingitan niya. So, parang sinasabi niya, ba't si engineer bigyan mo 40 million? Sa akin, 30 million lang, ganyan. Parang may Hindi sinabi pa pa ako siya. na-respeto. Oo, parang ganun. Ang lala. At saka, paano mo, yun nga, inisip ko na, ano yung iniisip nila na, pera ko to eh. Dapat ibigay mo sa akin yan. Paano niya nasabi sa akin yun? Oo, yun nga eh. Paano niya nasabi? Paano nasabi sa'yo? Public funds yun eh. Pera yan ng taong bayan eh. Siyempre, andun na sila sa game na kurako tayo eh. Pera na natin yan. Kumbaga, di na nila tinitignan yun as pera ng tao eh. Pera na natin yan. Yun na yung tingin nila dun eh. Tingin mo yung mga tao na yun, yung tingin nila, ang tingin nila sa trabaho nila is magnakaw o marangal yung tingin nila sa ginagawa nila, ganun. Hindi, I mean, kunyari, mag-a-apply siya sa kumpanya, kunyari. Di ba nag-apply siya sa kumpanya? Ang trabaho ng ina-applyan niya is mag-map. Okay. Tingin mo ba, like pag, kunyari, everyday papasok siya sa office, okay, magmamap ako ngayon. O,
okay, nanakaw ako. Oo. Yun yung mindset niya. Oo. Ganun na lang ba yung pumapasok sa isip nila every time na Oo, parang anong project naman yung pwede nating nakawan? Ano yung pera na paghahatian natin? Ganun. Ganun na. Ganun na. Good thinking. At this point, feeling ko lahat, as in, lahat ng sa government. Oh, man, feeling ko din. Feeling ko kaya ganun lumaki yung pinaghahatian. Kaya nga, diba, Kasi dumadami yung naghahati. Grabe. Kawawa naman sila. Kaya siguro binibida rin ng mga government employees na, uy, ang laki magpasahod magpabigay ng incentives pa, mga bonus. Kaya siguro, tangina nyo, ha? Kayo rin pala, ha? Sana all. Di nyo lang alam. Yun lang masakit yun. Di nila alam kung saan nanggagaling yun. Yun lang. Kasi parang may mga nagsasabi, mga umaabot silang 15th month. May mga ganun, diba? So, grabe na yan. Unfair, no? Sobrang unfair. Kung iisipin mo na kaltas. Every time pag kunyari, ako nga hindi na ako tumitingin dun sa Ako din. sa payslip. Malulungkot ka lang pag sumilip. Lumbay no? Malaki. So, May chance kaya ibalik yun? Wala. parang ang nire-request nga nila is itigil mo na yung collection ng tax hanggang hindi pa na-request. Pero yun nga, tangina sobrang imposible nun. Kasi di rin papayag yan. The most, siguro tax incentive na lang sa mga, sa mga tao. Na instead na kaltasan ka ng gantong amount. Bawasan nila yung percentage siguro. I think Kunyari, yun yung pinaka-worth. may 3 months tayo lahat na tax-free yung sweldo natin. I wish, no? Kung legit na parang gusto ni BBM talaga na makabawi man sa Filipinos. Feeling ko yun, gagaan, at least mababawasan yung nararamdaman ng tao regarding doon. Kung may maibabalik na pera sa kanila. Or di nga sila mabawasan ng tax for ilang months. Or mabawasan yung percentage. Pero as in wala, talaga, maano pa rin, masakit pa rin for the Filipinos na ganun lang. Ano mas gusto nyo? Mabalik yung tax at the same time, itigil mo na yung tax? Or makulong yung mga dapat managot? Wala sa choices yun. Walang ganun. Hindi pwedeng payag ka. Mangyari yun. Payag ka. Wala. Requirement yung makulong sila. Mabalik man o hindi yung tax. Makulong sila dapat. Kaso, Ito na lang. Payag ka. Babalik yung tax mo. Sila makukulong. Okay. Babalik yung tax mo. Pero ikaw makukulong. Babalik yung tax mo, pero sila, makukulong sila na may titi sa noo. Ano bibili mo? Babalik yung tax mo, yung may titi sila sa noo. Pangabang buhay na? Oo. Hindi na lang matatanggal kahit anong yaman nila. Babalik tax mo, ha? Ano mas gusto mo pa rin? Yung from the start na nagtrabaho ka. Lahat ng tax mo. Up to now. Ayoko maging unfair eh. So, titi na lang sa noo. Para everybody happy. Wala naman ako lang masaya dito. Kung ikaw yung magpapataw ng kaso sa kanila. Okay. Sa mga corrupt. Let's say, nakuha na lahat. Anong tingin mong best na gawin sa kanila? Death penalty. Death penalty. Ako, I don't think the death penalty. masama Sobrang yun. easy way out yun eh. Tsaka wala naman tayong death penalty. Ako, for me, hindi ako naniniwala sa death penalty, pero dahil sa nangyayari ngayon, death penalty, tapos gusto ko susunugin sila sa public. Putang ina yung witch. Tangina Brutal, pare. Di sa akin, Anyway. sa akin, Burn that stick. tangina sa akin siguro talagang tanggalin yung nila. Yung source of income. Maghirap sila, men. Or iparanas nila. Public humiliation. Yung ganun, pare. Parang, pagpuprosesyonin sila sa Sila naman EDSA. yung matatraffic. ganun. Sila yung mahirap. Kasi kung pinatay mo, wala, men. Easy way out na lang sa kanila. Actually, sorry, wag na pala death penalty. Putulan na lang sila ng arms tsaka legs. Di ba? Mas okay pa yan eh. Kasi pag pinatay mo, wala na. Okay na sila. Kung Asian times, pwede yan. Ayun, feeling ko. Human rights, no? Sobrang negative. Naku, tanggalin mo. Bawiin mo yung lahat ng pagmamayari nila.
Talagang wala. Back to zero talaga sila. Ganun yung buhay nila. Tapos, Pantay-pantay. Pakainin ng pagpag. yun. Ay, yun lang. Magre-rejoice ang ating mga... Kain ng pagpag. Tapos, sila yung puno sa ano. Sila yung magiging puno ng saging. Puno ng saging. Ay, piyesta sila dun. Parang dito yung mga Black Mirror episode na ito nga makaisip, gawin na lang natin yun sa totoong buhay, no? Yung global, anong tawag dito? Silence ba yun? Yung nakaban siya. Yung blank na item na lang siya. Ganun. Lungkot. Nalulungkot yung mga pangyayari ngayon talaga. Hindi nakakalungkot, may nakagalit. Oo, man. Tingin nyo, magiging totoo yung ano? Yung sa Luneta Park. Yung protesta. May mga pupunta. Meron na. Actually, Meron next na. Soon meron na. ang daming rally. Ngayon na, sa Pero yung Nepal tsaka Indonesia vibes. Huwag naman sana. Keyboard warriors yung mga Pilipino. Wala. Kanina dumaan ako sa EDSA Shrine. Sobrang nakasara yung sa may white place, diba? Nakasara yung isang kalsada. Tapos, daming police, ganyan. Mas marami pa yung police kaysa dun sa nagrarally. Pero naisip niyo ba kung bakit dati normal lang may nagrarally, mga pre-social media days. Like, paano natin ng college? Maraming rallyista. Ngayon parang kung kailan mas kailangan. Ako may theory ako. Ako din may theory. Yeah. Kasi may social media na. Okay. So doon na nailalabas ng nag-voice tao. out. Oo. Dati kasi wala. So kailangan i-voice out ng Effective tao. ba? Mas effective Sa ba ang physics. social media? Siyempre hindi. Kasi sobrang diluted na ng social media. Tsaka trolls eh. Tsaka 1 week, 2 weeks, 1 Wala month, na. wala na yun. Oo. Kasi di ba dati sa medyo wala kasi vlogging. Hindi Tsaka, rally. tsaka ding nung panahon ni PD Diggy, di ba pag nag-rally ka, parang nire-red tag ka kaagad na, NPA yan, ganyan. So, syempre, ikaw gusto mo sumali sa rally, galit ka talaga. Pero parang magdadalawang isip ka na. Kung sasali ka pa ba? Oo, pag nasali ako dito, baka Wala ka pang trabaho. mawalan ako ng trabaho, ganyan. Dahil mong pinoprotektahan. Hirap Sayang din naman. eh. So ano bang other way? Social media din talaga. Yun na lang. Yung ginawa ba ng Nepal and Indonesia ba? Parehas madugo eh. Oo, madugo nga. Pero tingin nyo ba worth it yung ginawa nila? Mahirap yung recovery sa ganong klaseng Tingin ko yung Nepal, medyo umuwi yung Nepal eh. Oo, sinunog nila yung Umuwi yung Nepal. Nasobrahan yung Nepal. Yung Indonesia, parang ideal siya nung una na parang, uy, wow, tapos ang ano pa dito is puro kabataan yung Gen Z, yung tawag na ano eh. mga, alam mo yun, parang ayaw na namin ng ganyan. So, okay siya. Kasi, as in, may impact talaga. Ganun. Pero yung sa Nepal kasi parang chaos na lang eh. Anong mangyayari? Sabihin natin, sinunog nyo yung whatever, ganyan. So, what's next? Ano bang hinihingi nyo? Gusto nyo Wala ng peace. umalis na yung presidente or what? Ano na? So, Sino na what's next? mag-ano? Ganun, diba? Tsaka may nabasa ako, ang gusto nilang maging kapalit is rapper. Rapper yung Rapper sa Nepal. Kasi parang yung rapper na yun is parang nagiging voice siya ng kabataan. Putang modern Tupac siya. Nila. Gago. I mean, siya yung magiging kapalit. Presidente. Putang dream come true ni Tupac yun. Research. Mga chance ni Bugoy ito, man. Si Bugoy sa atin. Grabe yun, rap. Pero kasi yung rapper na yun, parang seryoso sa Preaching din talaga. Oo, Nag-preach. Hindi siya yung parang nagra-rap lang. Pero siya is parang May pinagalaman. Kasi ang roots naman kasi ng hip-hop is, politika eh. Kasi sila eh, kumbaga, poetic way of rallying eh. Boys in the hood. Oo, kasi ang kalaban talaga ng hip-hop is yung government. Racist na mga police doon. Grabe yung pala sa Nepal. Pero yung sa inyo, kayo, like, what would make you join sa rally? Pag siguro bagong wala na yung topic agad, wala na yung issue. Parang gusto mo, hindi pwede, hindi natin ito let go. Yung ganun. Kasi hindi pa ba enough yung ngayon na nangyayari para
hindi pa ba ganun kabigat na parang so far sa lahat na nangyari recently, parang for me ito yung pinaka masakit eh. Laki. Tsaka may pictures na ng pera. I mean, alam natin na may corruption, di ba? Pero hindi natin alam kung gaano kalala. For sure, ano pa lang to, hindi, kasi isang branch pa lang ng government eh. DPWH pa lang eh. May iba pa eh. So, hindi mahirap ang Pilipinas. Hindi, men. Sobrang yaman natin sa resources. Kaya nga tayo pinupuntahan eh. Sayang na hindi na-execute ng tama. Hindi talaga ini-execute. Ayun nga. Yun lang talaga. Kung sa tingin nyo na, for example, for the longest time, kung ginagamit yung pera na binabayad natin sa tax, ginagamit the way It should be. Tingin nyo, maganda na yung Pilipinas. Feeling ko kaya natin maging first world ka. Feeling ko yung parang meme na kapag walang Yan ano. Puro skyscraper. Oo, pare. Feeling ko gano'n na tayo. Mga Singapore vibes. Feeling ko Singapore vibes talaga kasi medyo tropical din. May kasalanan talaga dyan yung isang kung sino yung mga nauna eh. Sila yung nagpalala ng sitwasyon. Actually. Di ba? Pero paano mo yun matetrace? Wala na. Too late. Yun nga. Too late na. Tingin nyo ba, let's say, nagkakulungan na, ganyan. Tingin nyo, titigil na. Papalit lang. Oh, Feeling ko, dapat wipe out talaga. Totally. As in, wipe out. from top to bottom. Kumbaga, ako naisip ko nga parang lahat ng nakaupo ngayon, Tanggal. Tapos, Regardless kung sino ka, kung maganda man or ang papalit is dapat, Si Bugoy. Si Bugoy. ang papalit 2 dapat, joints, no? walang history. Walang history ng kahit anong So, kung government. kunwari, walang any requirement na ipapalit. Basta kailangan ng palitan. Sino yung gusto mong mag-lead? Bugoy. Ako, kung kunwari may biglaan kailangan para sa akin, why not Vigo? Sinabi nga walang history. walang ano talaga sa government. Di pa nag-work ganun. So fresh talaga. Pero parang fresh mahirap graduate. din yun, men. Kasi, kumbaga kung wala siyang background sa, parang hindi niya ma-execute na maayos. Kahit sabihin mong pure heart, kung hindi niya alam yung laws na ipapatupad niya, parang hindi rin siya maganda. So feeling ko, mas okay na may background basta maayos yung track record. Hindi siguro kailangan ng i-publicize kung paano nila ginagastos yung pera. Kumbaga, May freedom of information na tayo eh. kasi kasi for sure ano tawag doon? Ini-edit na nila yun eh. Yung ganun eh. Pero di ba meron law ngayon na si Bam? si Bam, Yung blockchain. Yun. Yun yung gusto niya. Pero masyadong Napipirmahan kaya yun. masyadong hopeful. Ano yun? Matagal yun. Bago ma-approve. Baka senior na tayo, di pa rin approve. Pero ideal yun kung totoo. Kasi doon mo na tapos kapag na-input na doon, di na pwede i-edit yun eh. So, andun talaga. Yun ay makikita. Nung last week, diba, nasa sa China ako. So, ang ganda sa Shanghai, ganyan. Sobrang linis. Futuristic. Maganda, as in maganda. Tapos parang may kasama ako, sabi, uy, ang ganda naman dito, buti walang parang mga pakalat-kalat or maingay, ganyan. Tapos parang sabi lang namin, kasi nawawala na lang sila bigla kapag Pero come to think of it, like yung mga bansa na ganun, kaya sila nagiging ganun. Kasi may takot eh. Kasi willing silang sumunod. Hindi, willing silang go to extremes na yun lang, ang mahirap kung ganun yung government mo na extreme pero ninanakaw pa rin naman. Pero isipin nyo rin, China sobrang laki niya. Eh. Pero tayo na nga lang, ang liit ng Pilipinas, hindi pa tayo na mamanage ng bakit yung malalaking bansa kaya. Yun yung sad part lang. Feeling sobrang greedy lang din. Kasi nasa third world country din kasi tayo. Sila rin naman dun, for sure naramdaman nila yung hirap. Na gusto ko nila makawala. Gusto ko talaga yumaman.
siguro yun yung nag-push din sa kanila na, tangina, gusto kong yumaman andito na ako. Sa galing ko na, andito na eh. Siguro yung will din, yung government nila or yung, at least yung leaders na may goal talaga sila na i-achieve ko tong goal na to kahit anong mangyari, kahit may mamatay man or what. Kahit masama tingin sa akin ng lahat ng tao, basta ma-achieve ko yung goal na sinet ko, which is mapaganda yung country, ganyan. At least may goal siya. Feeling ko sa atin yung mga leaders, pagka umupo, ang number one goal nila is yumaman instead na gumanda. Siyempre, ang laki nung nilabas nilang pera nung nung campaign period yun yung masakit. Yun yung masama. So, babawiin muna nila na parang sila ba, pag pumapasok sa office, like, ang goal ba nila is paano mapaganda yung Pilipinas o yung goal nila is paano ko yayaman today? Ganun. Parang normal ata sa kanilang 1 to 2 M per day. Pag kinumpit yun yung amount na dapat nilang gastusin per day para maubos yung 1 billion. Nakita ko ngayon. 2.7 million. Araw-araw yun Ito, may nabasa ko statistic, pare. Balik tayo dun sa friends natin sa Pasig, si Diskaya. Okay. Or friendly neighborhood. Sabi, kababayan. yung amount daw nung yung value ng contracts na nakuha ni Sara Diskaya dun sa DPWH, mas mataas pa kaysa sa total na sinweldo ni Lebron sa NBA. Okay, nakita ko din yun. Sa buong ni no? Oo, nakita ko ngayon. Ang lala. Isipin mo si Lebron, buong buhay niya para kitain yun. 22 years na siya naglalaro. Mas lamang pa rin si... In a span of 3 years. Man. Tangina, ang lala. So, wild. Lugi pa siya nun. Lugi pa. Yun yung nakakainis nun. Yung sa kanila pa nang galing, lugi pa po kami. Ganun. Tangina. Ano yung... Paano kayo paldo pala? Ano yung paldo sa inyo? Tangina, diba? Kung lugi na kayo doon, ano yung paldo sa inyo? Tangina, kung kahit sabihin natin tama yung sinabi nila na 3% to 5% lang yung kinikita nila. Pero yung billion eh. So, ilan 3% ng billion, pare. Million pa din yun. Same. Diba? Tangina, isipin mo yun. So, kinain talaga din sila ng greed nila. Tsaka nung lakas sa loob mong sabihin na lugi ka pa, pero 40 yung luxury cars mo. Paano kaya nila? Masama pa loob. Alam niyo ba kung paano talaga nila like nakuha yung paano sila umabot sa ganun? Like in one snap ganito nang kakapal yung pera. Paano sila nakapasok dun? Sa ginawa. Connections na yan, men. Di ba apparently pala siya ni Enteng? Si Sebio? Oo, pamangkin siya. Siguro nagsimula sila sa LGU. Ganyan. Tapos umangat kasi nagkakaroon sila ng mga connections. Okay. Lupit lang. Kudos. From rags to riches. Rags to riches. Pero in a span of 3 years. Kung iisipin mo, matalino rin sila eh. Paano nila nagawa ng ganun yun? Well played pa rin eh, kahit pa paano. Masakit lang. Masakit talaga. Di tayo kasali eh. Masakit talaga. Kasi kasali tayo, di sana. Diskaya, baka ano. Diskaya, magbabago yung opinion namin sa inyo. Yung meme na corruption is bad. Diba? If I'm not included. Paano dun sa span ng 3 years na yun? Kunwari ikaw. Susubo ko. Susubo ko na naparubos na. I'm sucking it. Basta kailangan lang ng pirma mo. Everyday meron ka sa kanilang 100K. Anong gagawin? Pipirma lang ako. May pipirma lang. Wala, para kumbaga, oo ka lang. Pero hindi mo alam kung saan gagamitin yung pera. Ito, mahirap yun Kasi syempre dapat Ikaw ang kulong. may loophole din dapat akong makita muna eh. Ikaw pala yung fall guy. Kaya yun nga Kasi meron, kilala niya yung sinin yung matabay na nakaganon lang lagi nung buong hearing. Oo, nakaganon lang siya. Masyado palang mabigat yun yung kailangan mong pumirma. Kunwari na lang, aware ka. Pero katrabaho ko lang ng marangal. Tapos inabutan ka na lang. Nakita mo the spot. So, para lang chill ka lang. Bibigyan ka lang nila ng 100K everyday. Quiet ka lang. Okay ka lang dan. Okay lang. Oo, okay. Okay lang. Magpasalamat ka nga na binibigyan ka 100K. Kasi pwedeng one time magising na lang sila bigla. Parang, patay ko na lang. natin yan. Ba't ako nagbibigay? Ba't ako magbibigay 100K? Actually.
Di ba? Araw-araw ba? Magkano ko sa isang buwan? Saan pas kayo doon? Hindi, G ako dun. G ako dun, pare. G ako dun. Wala naman silang sinabing tumahimik ako eh. Huwag na tayo magpakayo po. So, money is money. Money is money, man. Paano mo i-handle yun? Like, ano ka lang din? Normal ka pa rin? Ooh! Or there will be clues? Ako There will be... Yayaman ng barkada ko. Every night magdadasal ako sana hindi magbago yung isip nila. Sana hindi pumitik. Ito na lang. Yung question na lang. Kailan ka titigil? Magkano na? Hindi, sa totoo lang naman, hindi naman, technically wala kang kailangan gawin. Oo. Pero syempre, di ba? Mananahimik ka lang. Kumbaga, takan sobra na to. Mahirap na to. Kasi, pwede na nilang hanapin sa akin yung pera. Tapos, ito, may binigay ako 1 million dyan eh. O, di ba? Pwede ka nilang ganunin eh. What if... Pwede ka rin nila patayin actually eh. Yun yung point nila. Ito yung parang, siguro sa akin, kung may 2M na ako, alis na ako, sibat na ako. Punta na ako na ibang bansa. Doon na magtatago na ako. Yun na. Para di na ako mapatay. O, di ba? Pero kung andong ka lang, for, let's say, sagot ko, pas na pala ako. di ba parang naging greedy ka na. Wala na mo ginagawa. Akala ko sasabihin mo sa kanila, Sir, wala na po ako bigyan, okay lang po. Nothing change. Hindi, tayo na. Hindi posibleng titigil sila. Or bigyan ka na magtatanong, Sir, ba't nyo nga ulit ako binibigyan? Para saan nga po ulit to? Tapos yung pala wala ka talaga nakita, no? Ano po ba nangyayari? Ay, rinig yun. Ano na lang. Tawag dito, back to, Nepo Babies. Doon ako nabuburat eh. Doon pinaka ako. Na may nagtatanggol sa kanila. Na parang, wag yung parents na lang, wag na yung mga bata. Pero kasi alam nila yun. For sure, hindi tanga yung mga yan na bakit ganito kalaki yung pera? Ganun. Tsaka yung argument na hindi na sila bata eh. Kumbaga mulat na sila. Mulat na sila sa... Diba? Parang, kung government, siya, parang sobra-sobra yung billion na pwede mong gastusin as a kid lang. Diba? Parang okay. Tangin namin, meron doon, di ba? Alam niyo ba yun? Nagko-commute siya gamit ng private jet. Oo eh. From one place to another. Ko? Hindi ko alam yung... Ayun ang pangalanan. Ay, na naman si Ika. Alam mo naman Hindi, gago. Nakalimutan ko yung pangalan. Gago, napakinggan ko lang siya sa isang podcast. Sige na nga, hindi mo nakilala kung sino. Pero lala na parang... Meron kasi doon na hindi nga sa dump account, i-story niya yung convo nila ng daddy niya kung paano siya manghingi ng pera. Oh eh? Paano? Sample. Like, bili mo ako bag pang pamasok ko, Gucci. Ate, like, naka-specific yung brand. Pamasok sa school. Mga ganun, hindi ko lang brand na. Sa atin, bili mo ako bag ma, Jansport. Tiyagi pa yun. Peke pa yun. Para lang makasabay sa uso nun. Ano kayo na-feel nila, Noong time na yun, nung wala pa to, ano kayo na-feel nila na ganun yung buhay nila? Tingin nyo, alam nila na... Mangyayari? Hindi, alam nila na corrupt yung tatay nila. For sure. Pwede. Kung hindi man 100%, may gut feel pa rin. May idea sila. Kasi kung ganun kayaman na sobrang as in tangina. 'Di ba? Parang mapapaisip ka na ano bang ginagawa ng parents ko, bakit yan? Or sobrang tanga ka na lang talaga. Na hindi ka mag-isip ng ganun sa magulang mo. Sobrang tanga mo na lang. Siguro hindi mo alam, nakala mo yun yung normal na ganito yung buhay. May mga ganun tao. Pwede. Hindi nila alam na mayaman sila. Kasi secluded na sila eh. Kasi syempre yung mga friends din nila mayayaman. So parang ganun na lang. Yun yung mahirap. Must be nice. Must be nice. Ang cheat code eh. Cheat code. Naka-easy mode sa buhay. Only cash. Meron nga, ano yung Nepo Baby, ano yung Nepo Baby starter pack? Yung mga, may pinangalanan sila sa school eh. Mga doon nag-aaral ako, lala. Kasi sabi, wag. Ito na. Felix yun.
Pero andun siya sa Top 3. Nasa top 3 siya. Nasa top 3 universities. Andun siya. Andun yung... Kulay, ano ba to? Wait. Tingin mo, doon sa inyo. Green. Matic. Never mind. Apparently, ito pala, na kahapon na pag-usapan namin. Kasi nag-meet kami ng mga batchmates namin ng college. Okay. Kahapon. Tapos, apparently, yung anak pala ni Zaldi ko, galing sa amin. Oh, Kabatch daw ng pinsan ng isang secret na lang kung ano yun. So, doon, Shame. Doon na Sana pala ginulpi ko na yun. So may idea ka, may idea tuloy. Wala May sa radar. Baka nasa wala sa radar. nasa itsura niya. Okay. Hindi ko na inabot eh. Nung bata eh. Nag-extend ako, pero hindi ko siya inabot. nagmasteral. Paano kayo lifestyle nila? Parang di ko ma-imagine kung paano nila. Ano yung normal ano nila? yung normal nila. Kasi tsaka paano kung yung iba is maayos? Like, yun nga, parang... Actually, normal ito sa pa. kanila yun. Ito yung pinaka sa kanila na naisip ko sa mga Nebo Babies na lumabas na to. Yung mga mayayaman talagang kaibigan nila, gago siguro nandidiri sa kanila. No? Parang, gago, hindi nyo pala pera yan. No? Gago, nag-ambag pala ako sa baon mo. Yun ang masakit ng kapwa mo mayaman yung nanlalait sa'yo. Yung mayaman na malinis. Yung malinis na mayaman. No, Yikes yun. Yun lang. Inaano. Hindi, paano kung nililibre ka naman niya? Di Hindi mo pa nga alam eh. Bakit ito magpapalibre ko kung mas mayaman naman ako sa kanya, di ba? Diba, ganun naman yung mga mayaman yung mga kaibigan nun, bro. Hindi, wala rin kasi naglilibre yan sa atin eh. Ang inalamangan pa. Nauna yung lamangan sa atin eh. Shoutout kung sino ka man. Alam mo na yan. Alam mo na kung sino ka. Si, ang pinaka-nabash sa pagtatanggol ng Nebo Baby, si yung anak ni Atienza, di ba, na parang wag nga daw yung mga anak. Nakalimutan ko yung argument niya, pero ang pinaka-pino-point out niya nga is wag yung mga bata. That you're right. Pero kasi, kung aatakihin mo yung parents, wala na yun. Wala na konsensya yun eh. Wala na silang pakialam sa sasabihin mo eh. Ang Kumbaga ngayon is free for all na. Kung aatakihin mo yung bata, doon masasaktan yung magulang. Kasi sino pong magulang ang hindi makikita yung anak nilang binubuli na gano'n. Kaya, I think tama lang. For sure yung mga yun off the grid ngayon. Oo, nag-deactivate na sila, gano'n. Kung ikaw yung nasa posisyon na lang, Nebo Baby ka. Tapos ganun. So, alam ko? Oo, alam mo na. Ito na, dito ka namin. Judgment day na. Anong gagawin mo? Tapos kaibigan ko kayo? Oo. Hindi, ano gagawin ko? Anong mo i-feel mo? Nagagawin mo? For sure, una shutdown SOCMED. Tapos, pupunta na talaga agad ibang bansa. Yun yung way. Hindi ka na pwede muna ng Pinas, men. Or, Okay. kontakin ko na yung close circle ko. Guys, It's time. nila ako, hati-hati na muna tayo. Sa iyan. Tama, yan pwede. Para pag, by the time na makarating sa akin yung kumahabol, wala na ako. Wala na ako. Ganyan, diba? Puto may get away ka naman. Napagpalaluan na rin kayo sa habang nagtatrade yan. Paano kaya mo kayo? Si Trump, bibigyan ko ng yung bahay ko sa kay Trump yun. Ako si Trump, bibilang ko ng Mini Cooper to. Para makaranas man lang ng maliit na sasakyan. Sigay. Diba? Ganun. Going back sa rally. Yung mga rally ba, anong pinaglalaban nila ngayon? Parang iba-iba kasi sila ng hindi mahirap sa rally. Na paano kayo makakuha ng sobrang dami kung iba-iba kayo ng sinisigaw? Tsaka, wait lang. Ngayon ko lang nalaman na kailangan pala ng permit pag mag-rally ka. Oo. Bakit? Pasara ka ng kalsada, tapos Ano nga yun eh. Parang rally nga yun eh. organized. Rally. Paano pag unorganized. Oh. Yun na yung kasi Well ka na yun. Kapag unorganized ka, yun na yung may power yung mga polis na saktan ka. Mumbai ka. Oo. Yun Pero yun. So kapag organized Alam ng rally, police, sige, dyan lang kayo. okay. Dito lang kami. Sigaw lang kayo, bahala kayo sa mga. Exactly. Ganun siya.
So, tingin mo. parang gusto mo ng unorganized Oh, man. Mas effective yun actually. Mas effective yun. Pero yun nga. In what levels yung... Bago kayo makabuo ng 100. Sinisipa na kayo ng mga pulis. Di ba? Tapos ang hirap din na yun nga. Paano kayo bubuo na ikaw gusto mo ibalik yung pera. Si Chan gusto niya makulong. Di ba magkaiba kayo ng sinisigaw? Parang sasama ba ako? Mamaya kasama ko sa rally. Kalaban mo rin. Puro mga... Di ba? Iba yung pinaglalaban nila. Bringing home yung sinasabi. Sabi niya, bringing home. Bakit? Teka lang. Anong bringing home? Tax yung pinag-uusapan. Ganun, di ba? Kakagulatan doon. Men. Feeling nyo ba may chance na magkasundo ang Bisaya at Tangali? I think para sa issue na. Ang hirap men kasi meron nagkakasundo. Nakikita ko sa based sa social media lang naman. Pero meron pa rin mga taong pinipilit i-divide na parang iba yung may magsasabi, hindi, may agenda lang yan, kaya ganyan. Yung parang pinipilit pa rin nilang hatiin. Or baka yun na yung mga trolls. Diba? So, ang hirap na, pero may chance na magtulungan ang yung dalawang community. Sa rally, ano bang gusto natin? Gusto ba natin magbumaba si Marcos or specific gusto natin makulong yung mga tao na to? Ano ba yung gusto natin mangyari? Kulong talaga. May masample lang malaking pangalan. Oo. Pero meron silang binanggit na parang may untouchable daw. Sino? Hindi si Romualdez. Ito nga, men. Si blind item ka na rin? Sino ka ba? Sino ba kayo? Ito nga, men. Di ba yung sa hearing ni Diskaya? Meron siyang dapat nasasabihin na pangalan. Tapos nag-pumreno. Nangingi siya ng suspension. Tapos nung kinausap niya yung lawyer niya, pagbalik galing suspension, kabig. Wala na. Niretract niya lahat, pare. So, siguro dami ng text doon. The question is, sino? May binanggit eh. Paano mo? Nakalimutan ko eh. Spokesperson siya eh. Yung taga Leyte. Feeling ko mas malaki pa doon. Romualdez nga yun. Hindi si Romualdez, pare. Nakalimutan yung pangalan niya. Taga Leyte? Wait lang, sige, mausap kayo. Sinerch ko yung pangalan na yun. So sa tingin mo sino? Tingin ko? Huwag yung tingin ko. Yan. Sa tingin ni Kenny. Sa tingin ni Kenny. Sino yan? Romualdez nga. Mastermind, bro. Although, fun fact. Actually, hindi siya... Ayun! So, Romualdez nga. Yung nga. Martin! Yan si Martin. Martin! So, Romualdez. naalala niyo yung sorry, hindi to fact. Chismis lang din. Chismis. From reliable sources. Sabi nila reliable sila. Anyway, chismis. So naalala niyo yung simula pa lang nag-start to yung kay Alice Go. Yung mga hearing na ganyan. Ang nagpa-fund nung para ma-focus doon yung topic. Si Romualdez. Siya yung nag-ano nun. So, siya yung nagko-control ng ng narrative. Oo. Yan. So, ngayon, natatay back sa kanya yung, ewan ko lang kung paano niyang, yung tirada nila. Bigla ba nilang, tigilan natin ito investigation. Parang siya yung may say. Yung kagulo, yung pagbiglang tigil. Ang mapapansin nyo rin, like for example, dun sa hearing nga kay Diskaya, na pinipilit nilang itay sa Dutertes. Na yes, may matatamaan na alay natin. Pero kailangan ibalik pa rin natin, kailangan ma-pin pa rin kila Duterte. Parang ganun. Grabe. So lang talaga to, circus show lang din talaga. Kasi pansin nyo yung mga binanggit ni Diskaya na mga pangalan. Parang walang connect. Kaya parang ang tanong nila, puro current lang yan eh. Ano nangyari nung before? Ganyan. Ganyan yung tanong eh. Nung time nila is sobrang laki ng mga Diskaya sa DPWH. Pero bakit wala siyang nabanggit na tao? Wala doon siya kilala doon.
Mga engineer lang doon. Mapapaisip ka din, man. Ay, naisipin mo yun, nung time na ikaw yung pinaka-top na contractor. Parang imposible na wala kang kagagawa na ginagawa. Yun yung argument. Scary ko. Tignan natin, abangan natin. Well, yung mastermind. Kailan ba yung susunod na episode? Wala nag-aabang lang din tayo. Ano tingin nyo yung next na twist of events, mga plot twist na biglang Feeling ko laglagan ng pangalan talaga. Gusto ko talaga. Feeling ko pag may nalaglag na isang malaki, sunod-sunod na yan. Doon na maglalabasan talaga yung mga real players. Tayo no? Parang ano lang to, no? Yung parang Squid Game lang. No? Yung mga pinapanood lang tayong mag-away-away nila. No, tapos yung mga big players, wala tumatawa lang dyan sa gilid. No, lala. Nagpapatay na yung mga Filipinos. Huwag naman. Speaking of laglagan, yung pinaka, nalaglag. Team Spirit. Hindi. Pare. Pinaka-favorite yung feeling ko spirit animal ko na to eh. Si Jingoy, pare. Tangin na biggest plot twist, pare. Utang. Cute na yung Jingoy ngayon eh. Ang kulit na kasi nung first hearing, siya yung gumigisa. Oo. As in, sobrang attack mode siya. Ganap na ganap, pare. Tapos biglang nag-aanohan sila, nagbibiruan sila nila Marcoleta. Si safe ka na. Second day, no? Second. Nung may bagong player na dumating. Nilaglag agad siya. Tapos, Pero ang namin, sobrang props dun sa nagsasalita ngayon. Yung mga nagsasalita ng mga malakas loob. Sobrang lakas ng loob. Kasi for sure, alam din nila nakataya yung buhay nila sa mga ginagawa. Or, binayaran na sila na banggitin niya yan. Ganun. Parang kunyari, pampagulo lang. syempre may sides pa rin naman nila. For example, sa loob, yun nga, may kampo nila. Yun din na mahirap kaya divided din. May BBM. Syempre yung mga BBM, sabi mo, tayo, damay mo na yung mga banggitin mo lahat ng pangalan ng sa kabilang side. Yan. Kumbaga parang yun nga yung nangyayari rin na parang agenda lang to para i-divide palalo yung mga Filipino. Parang sinasabi lang nila na para lang dahil lang kay Marcos to or kay Duterte. Ganun lang doon talaga to. Kasi may nakachismisan akong Grab driver nung pauwi ako. Tapos ang ganda ng theory niya regarding doon sa baha. Na parang what if daw na sinasadya nilang bumaha na parang para lumaki issue. Oo, parang kasi yung imbes na yung flow, parang tinakpan nila yung para bumaha, para mapansin na yung palyado talaga yung gawa. Tsaka para magalit yung Pilipino, parang gano'n. Sinasadya nilang gano'n. Ako yata yun eh. Ikaw ba yun? Drop driver. Hindi ba yung theory mo? Kasi nung recent na yung bumaha na biglaan. Kasi ang weird din. Yung nakita ko yung kanal, doon nanggagaling yung tubig. Parang paangat yung tubig. Parang sabi ko, ganyan ba talaga? Parang weird na... Tsaka weird ng mga places na binabaha. Di ba? Tsaka hindi bahain yung mga binabaha. Nagkataon pa na kung kailan pumatok yung flood control na issue. Tapos bigla nagbabaha. Diba? So, for sure kasi may control sila dun sa mga, ano bang tawag term dun? Sa mga tunnels ng tubig na yun. Flood control? Hindi, yung tubo. For sure, kumbaga may mga switch din yan. Grabe ka naman dyan. Hindi tayo ganun katalino. Wala tayong ganun technology. Actually, wala nga tayong tubo eh. Nga yung problema. Oo, nga yung problema. Okay. Walang flood control. Giving too much credit na pala ako. Nga pala yung nag-aayos, nakita nyo ba yung nag-aayos ng barado ng ano ba tawag, manhole? Lang din, tao lang din, manual. Nagda-dive siya. Mano-mano yung tinatanggal yun. Gagawin lala eh. Magkano kaya bayad sa kanya? Imagine mo, ikaw yung nagpapakahirap sa mga ganun. Tapos yung mga sinasahod mo is ganun lang. Sobrang nipis. Wala pang 1,000. Tapos yung nagbababaha is million yung paldo ba? Hindi ko kulang tong na may isang. Pag in-stock mo yung pera nila.
Yung sa ano, kinukwento, yung isang mayor na kinukwento niya na may rooms talaga na ini-stash nila yung pera nila. Parang vault. Vault nila. May So, sila ng sobrang condo. dami na talaga. Grabe. Ganun kakayaman. kayaman. Hindi ka titira doon sa condo. Paglalagay mo lang ng pera. Lalagyan mo na ng Hindi ka pera. mayaman. I mean, hindi sa kanya yun eh. Yun yung nakakainis. Hati-hati. Hindi sa kanya yung pera eh. Sa atin yun eh. Sayang. Kung ikaw kukurakot, saan ka titigil? Ba't ka titigil? Kaya, wait lang, talagin mo muna saan muna. Okay, wait muna. Saan? Saan ka titigil? Ano yung magpapatigil sa'yo? Kumbaga, sila kasi ang tagal na nag-work sa kanila eh. Kung hindi lang nagkakanda leche-leche eh. For sure, di sila titigil kung walang ganito ngayon eh. Kung ikaw nga yan, anong tingin mo? Feeling ko kahit Di may ka rin ganito, hindi sila titigil eh. Ano lang to eh, no? Parang pause lang muna. Kasi, uy, huli tayo, boys. Malamig muna. Ganun lang sila. Feeling ko. Actually, feeling ko walang makukulong eh. Wala talaga. Feeling ko may makukulong. Sa history ba? Ulit next. Hindi, feeling ko may makukulong pero hindi big names. Mga ano lang nila, yung mga scapegoat lang nila. Yung mga engineer, ganyan. Mga, yun, yung mga from the PWH. Pero yung mga nakaupo, elected. I doubt. Walang Tsaka kahit naman makulong sila men, pwede naman sila tumakbo next eh. So, ano Yun difference? ano ba yun ang Imamagshot lang gagawin? sila sa akin. Hindi nyo na ba alam yung updated na requirement ng Senado? Hindi na Nakulong ka pwede. dapat muna. So, That may kaso ka. Artista, athlete, singer, Yun yung mga requirement ng Senado. magnanakaw, sumasayaw. Ganun. Yun yung requirement. So, hindi nyo na kailangan mag-aral ng law, actually. So, takbo na lang kayo guys kapag may kaso kayo. Takbo kayo sa Senado. Higher chance of winning. Hindi takbuhan yung yung kaso. Tumakbo ka sa Senado. Sure ball yun. Kung tatakbo ka for a position, mas gusto mo ba yung national position, mga Senate, ganyan? O gusto mo local na parang Congress, Mayor, ganyan? Pag ako, mayor. Mas low-key. Mayor ka o congressman? Congressman kasi yung pera eh, nasa ano. Ano na pera? Pero may pera rin naman yung mayor. Kung gano'n ka greedy na lang yun. Ganun na lang Mas yan. malaki pera ng congressman. Nakikita ngayon sa mga ganyan. Si congressman may bagman. Si mayor wala. Si mayor more on influence eh, na parang hawak ko yung mga polis sa LGU ko. sa LGU ko, ganyan. Gawang muscle. Pero si congressman, nasa kanya yung pera. So, ano mas gusto mo? Maging mayor or congressman? Congressman. Siyempre. Ikaw na. Papaldo ka na lang. Dito ka na sa Mayor sagad ka mo. o congressman? Tatakbuhan mo? President. Ba't hindi eh? Tangina, makangarap ka na lang para doon sa pinakamataas. Tingin nyo ba? I doubt pinakamataas yung president. So, Meron pang player. naniniwala ka sa conspiracy. Oo. Na si Romuald. Siya talaga. Meron, may player. Na puppet lang ang president. May puppet lang. Apparently, si Romualdez daw ang nag-control na lahat. Tapos si BBM, ano lang daw. Kumbaga, malaking chessboard lang to, men. Yung king yung president, pero iba pa yung players. Okay. Kasi sa chess, king yung pero mas malakas yung Queen, di ba? kapag gumagalaw eh, di ba? Pero may iba pang nagagalaw sa kanila na hindi na May naglalaro pa. May naglalaro. Grabe. Grabe. Ano yun yung meme cinema? Ano yun? Yung ganun? Ano yun nakasulat doon? Absolute Absolute cinema. Ang pinaka nakakatawa dun yung yung BGC Boys. Ano meron sa BGC Boys? So, yung pera na nakukuha nila is ipapasok nila, ika-cash in nila sa casino. Yun yung money laundering yun. Money laundering. Wala lang. Kasi, Ang sarap lang gawin. Money laundering 101 yun. Yeah. Kasi sa pagpupunta kang casino, diba? Hindi naman wala sila pakialam saan galing yung pera. Basta cash in. Basta nag-cash in ka. By the time na lumabas sa casino yung pera, malinis na yun.
okay lang silang matalo eh. Pero, Habol lang nila yung cash nag-ano ko out. dyan, nag-research ako. Parang, hindi, pag below 500,000 ang nilabas mo, Okay. hindi kailangan i-record ni casino. So Pag more than 500, may record sila. Amla eh. Ganun. Pero for sure naman, baka may lagay na yun. Ganun, may Kasi ganun. nagano pa sila na Mga theories lang naman to, gumawa guys. pa sila ng fake driver's license sila para makapasok doon. Kasi nga di ba bawal lang. Government officials maglaro, ganun. So, may mga pinapalaro sila. Siguro, ganun. Kaya pala, Sila nga daw mismo. may May fake ID. fake IDs. Yun pa lang, dapat kulong na agad yun eh. Matik na yun. I mean, Sana all. Trabaho mo, magkasino. Kaya pala, ang daming matatanda nasa casino. Pag nakapasa kayo ng casino minsan, doon sila nagkakape. Yung iba doon, men. Yung iba mga lola nila siguro. DPWH yun. Mga nanay nila gano'n siguro. Yan naman na. kasi libre sa casino yung kape, Kape. tsaka yung alak. Di ba? Sarap kaya tumambay sa casino. Kasi hindi mo alam kung umaga pa o gabi na. Ganun pala yun. Sarap tuloy mag-poker. Poker na. Masama lang. Last, meron pa ba kayo last hirit? May tanong ako. Go. Okay. Ano to, payag ka? Last question. Ha? Payag ka question? Hindi naman. Ano? Kung magnanakaw ka, Okay. bakit hindi? Wala akong chance eh. Ikaw? Chance ka kung ano, makakita ka ng bag, ng tote bag. Tote bag, nagdala mo, puro pera. Ang gagawin mo dun? Sasoli mo? Siyempre hindi. Ano naman gagawin dun? Kunwari nakapulot ka ng bag worth 50 million. Ano? Punta agad ako bangko. Okay. Gago. Casino pala. Tama. May matutunan talaga tayo, no? Huwag mo din baka kasi question din ng bangko yun. Tama. Kunyari may dalawang bag. Isang tote bag tsaka isang gym bag. Puno ng pera. Ano yung kukunin mo? Alam mo pera parehas, hindi? Parehas pera. Anong kukunin mo? Yung tote bag o yung gym bag? Gym bag. Parang Kasi tig-20 lang yun sa tote bag. Kasi sa tote bag, tig-1,000. Bago kunin yung tote bag. Thank you guys. Thank you. Pero lagi niyong tatandaan, walang katotohanan yung sinasabi namin dito. Although magkakatotoo. Nakakakala. It's based on what's kung ano yung sinushow lang naman. Kung ano yung nasa TV lang naman. And mga nasa internet. So, yeah. Pero huwag kayo titigil sa mga Nepo babies. Yes. Titigilan. Then sa rally. Bulihin nyo. Bulihin nyo lang. Yan, sa rallies. Kita-kita tayo, guys. Make up your mind. Dahil yung paglalaban natin. Oo, guys. State nyo kung ano yung plano. Kung ano yung pinaglalaban natin. Tsaka dapat peaceful na protest. Saka walang sisigaw ng bring him home. Sa tax muna tayo, guys. Tax muna. Bago muna yun. Tax muna. Isa muna tayo sa isa. Kasi yung tax, apektado lahat. Lahat kayo nagbabayad ng tax. Tanggalin muna natin yung iba't ibang baggage natin. Ano muna tayo? Let's unite again, guys. Unity. Ito na ulit, guys, para maging unity. Thank you.